Noong gabi ng May 27, 2011, si Michelle Huang Thili, isang 26 years old na Vietnamese-American na estudyante ng nursing, ay naka-schedule para sa kanyang clinical internship shift ng Kaiser Permanente Hospital sa Hayward, California. Ang shift noong gabing iyon ay nagpapatuloy ng normal hanggang sa malapit na sa pagtatapos ng kanyang rotation bandang alas 7 ng gabi nang makatanggap ang kanyang supervising instructor na si Lori Rosa ng isang hindi inaasahang abiso mula sa security. Hindi kailanman nag-sign out si Michelle upang kumpirmahin ang pagtatapos ng kanyang shift kahit na ito ay isang mandatoryong proseso bago umalis ng departamento. Agad na nakaramdam ng matinding kaba si Rosa. Mabilis siyang naglakad sa mga pasilyo, tiningnan ang mga break room at nagtanong sa mga nurse at staff sa buong ward. Umaasang abala lamang si Michelle o nahuhuli ng ilang minuto. Ngunit habang lalo siyang nakahanap, lalo rin naging nakapapahala ang sitwasyon. Wala ni isa mang nakakita kay Michelle mula pa noong hapon. Isang nurse ang nakapag-alala na bandang 6:45 ng gabi, nabanggit ni Michelle na pupunta siya sa kanyang sasakyan upang kunin ang ilang personal na gamit. Normal lamang ang kanyang tono. Walang anumang palatandaan ng pagmamadali o pag-aalala. Ngunit pagkatapos noon, tila na lamang siyang naglaho at hindi na bumalik sa kanyang pinagtatrabahuan. Dahil sa kutob na may mali, paulit-ulit na tinawagan at tinext ni Rosa si Michelle. Ang katahimikan sa kabilang linya ay lalong nakakatakot sa bawat lumilipas na mga minuto. Mabilis na kumalat ang pag-aalala sa mga staff dahil kilala si Michelle bilang seryoso at responsable. Isang taong mahigpit na sumusunod sa mga alituntunin. Halos hindi siya aalis sa kanyang pwesto nang hindi nagpapaalam at lalong hindi niya iiwan ang kanyang shift sa kalagitnaan. Habang ang lahat ay napapalot ng kalituhan at pangamba, bandang 7:30 ng gabi, nakatanggap ang emergency room ng isang kakaibang tawag. Ang taong nasa kabilang linya ay nagpakilalang si Michelle, isang nursing student, at humiling na makausap ng direkta ang kanyang supervising instructor. Ang nurse na sumagot sa tawag ay agad na nagtaka. Ayon sa mga tala ng departamento, walang nursing student na naka-duty sa ER noong oras na iyon. Kaya sinabi niyang walang Michelle doon. Gayunpaman, nagpumilit ang tumatawag. Inulit ang kanyang pangalan at ipinaliwanag na kailangan niyang maghatid ng agarang mensahe sa kanyang instructor. Hindi raw siya makakabalik sa ospital ng gabing iyon dahil ang kanyang ama ay biglang inatake sa puso. Ayon sa tumawag, siya ay nagmamaneho sa paligid ng San Jose upang hanapin ang ospital kung saan dinala ang kanyang ama para sa emergency treatment. Ang boses ay nagmamadali, ngunit hindi labis na taranta. Kaagad matapos maiparating ang impormasyon na putol ang tawag. Makalipas ng ilang oras, wala pa rin nakakakontak kay Michelle. Bandang alas 9 ng gabi, tuluyan nang nanaig ang matinding takot. Nagpasya si Rosa at isang security guard personnel na hanapin si Michelle sa multi-level parking garage ng ospital. Tinawid nila ang pedestrian bridge na nagdudugtong sa treatment building sa parking garage at isinuri ang bawat sasakyan habang tinatawag ang pangalan ni Michelle, ngunit walang sumagot. Pagdating nila sa ikatlong palapag kung saan karaniwang nakaparada ang mga estudyante, bigla nilang napansin ang mga ilaw ng sasakyan na kumikislap sa di kalayuan. Hindi inaasahan, isang puting Honda CR-V ang mabilis na lumabas mula sa isang sulok ng garahe. Biglang huminto nang makita sila. Saka bigla ring umatras at mabilis na umalis. Napakabilis ng takbo nito na muntik na itong makabangga ng isa pang sasakyan bago tuluyang nawala pababa sa rampa. Natigilan si Rosa. May sandali siyang nakasilip at kamukhang-kamukha iyon ng sasakyan ni Michelle. Bakit siya tatakas matapos siyang makita? Desperadong kumaway at sumigaw si Rosa, ngunit tuluyan nang naglaho ang sasakyan sa dilim ng gabi. Umabot na sa sukdulan ang kanilang pangamba.
Nang mapagtanto na hindi na ito simpleng pagkawala lamang, agad na iniulat ni Lori Rosa ang buong pangyayari sa administrasyon ng ospital at humiling ng agarang koordinasyon upang ma-verify at hanapin si Michelle. Mabilis na kumalat ang balita sa mga kakilala ni Michelle mula sa kanyang mga katrabaho at kaklase hanggang sa kanyang pamilya na nagdulot ng matinding takot at pagkabalisa sa lahat. Paulit-ulit nilang tinawagan ang kanyang numero, umaasang sasagot siya at ipapaliwanag ang lahat. Ngunit ang tanging tukon ay walang katapusang pagring na walang sumasagot. Lalong pinalala ng katahimikang iyon ang takot. Dahil para sa mga nakakakilala kay Michelle, imposibleng bigla na lamang siyang mawala nang walang anumang paliwanag. Nang mapiko ang lahat, nang pagtatangkang makontak siya, napilitan ng pamilya at ospital na gumawa ng isang mahirap ngunit kinakailangang desisyon. Iulat ang pagkawala ni Michelle Lee sa Hayward Police Department. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang itinuring ang kaso bilang isang kahinahinalang pagkawala na nagmarka ng simula ng isang masinsinang investigasyon na napapalot ng mabigat at nakakabahalang atmosfera para sa lahat ng nagmamahal at nag-aalala sa dalaga. Maagang maaga kinabukasan, May 28, 2011, opisyal na sinimula ng Hayward Police Department ang kanilang investigasyon sa pagkawala ni Michelle. Lumitaw ang unang mahalagang lead. Natuklasan ng mga investigador ang puting Honda CR-V ni Michelle na iniwan sa isang tahimik na kalsada na wala pang kalahating milya mula sa Kaiser Hayward Hospital. Maingat pa ring nakalak ang sasakyan at halos walang palatandaan na ito'y hinalughog o ginalaw sa loob. Gayunpaman, may isang maliit ngunit nakakatakot na detalye na agad nagtaas ng alarma sa mga investigador. Sa floor mat at gilid ng pinto ay may mga tuyong dark na mapulang mantsa na mukhang mga dugo. Agad na pumasok ang tanong, posible bang ebidensya ito ng isang pag-atake? Walang pag-aatubili, mabilis na isinara ng pulisya ang lugar at kinolekta ang mga sample upang ipadala para sa forensic analysis. Sa mas masusing pagsusuri, natagpuan din nila ang mahabang itim na buhok sa driver's seat na hindi tumutugma sa katangian ni Michelle. Nang i-verify ang plaka, nakumpirmang iyon ang sasakyan ng biktima. Sa paligid, napansin ng pulisya na walang palatandaan ng marahas na pagkikipaglaban. Walang basag na bintana, walang tama ng bala at walang malaking pinsala sa labas ng sasakyan. Ngunit ang mismong kalinisan na ito ang lalo pang nagdulot ng mga hinala. Ang katotohanang iniwan ang sasakyan sa isang madilim at liblib na kalsada kasama ang kakaibang mga bakas sa loob ay malinaw na nagpapakitang hindi ito simpleng kaso ng kusang pag-alis o ordinaryong pagkawala. Kapansin-pansin din sa ikatlong palapag ng parking garage ng ospital, ang huling lugar kung saan nakita si Michelle. Nakakita ang mga investigador ng mga pulang mantsa ng dugo sa simentadong sahig. Sa mabilis na pagsusuri na kumpirmang ito ay dugo ng tao. Natagpuan malapit sa lugar kung saan karaniwang nagpaparada si Michelle. Agad na nagsabi ang kanilang profesional na kutob ng isang nakakatakot na posibilidad. Malamang ay hindi nakaligtas ang dalaga kung ganoon karaming dugo ang nawala sa kanya. Mula rito, nabuo ng pulisya ang kanilang unang teorya. Malamang nabigla siyang inatake habang papasok sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay tinukot. Ang lahat ng ebidensyang nakalap ay nagpapahiwatig na ang salarin ay kumilos ng may matinding pagpaplano at kahusayan. Hindi lamang siya nanatiling kalmado upang imaniho palayo ang sasakyan ng biktima upang iligaw ang mga investigador, kundi alam din niya kung paano burahin o itago ang mahalagang bakas. Mas kapansin-pansin pa, tila nagawa pa niyang magpanggap sa isang tawag sa telepono bilang si Michelle na nagsasabing abala ito sa isang emergency ng pamilya. Isang hakbang upang makakuha ng oras
at mabawasan ang hinala ng mga tao sa paligid. Ang ganitong mga kilos ay nangangailangan ng kaalaman sa pangaraw-araw na gawain ng biktima, pati na rin ng kakayahang magplano ng maaga. Dahil dito, mabilis na inalis ng mga investigador ang posibilidad na ito ay isang random na pag-atake ng isang estranghero. Sa halip, malamang na si Michelle ay sinaktan ng isang taong kakilala niya, isang taong nagplano at naghintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Sa investigasyon, natuklasan na si Michelle Huang Sili ay ipinanganak noong 1984. Isa siyang mahinahon at mabait na Vietnamese-American na babae, puno ng determinasyon at may positibong pananaw sa buhay. Sa edad na 26, siya ay naka-enroll sa isang accelerated nursing program sa Samuel Merritt University sa Auckland, papalapit sa kanyang pangarap na maging isang rehistradong nurse. Ang pangarap na iyon ay hindi nagkataon lamang. Noong bata pa si Michelle, ang kanyang ina na isa ring nurse ay namatay dahil sa cancer. Ang pagkawala na iyon ay nag-iwan ng malalim na sakit, ngunit nagsilbi rin itong malakas na inspirasyon upang sundan ni Michelle ang yapak ng kanyang ina at maglingkod sa komunidad ng may dedikasyon at malasakit. Matagal nang naninirahan ang pamilya Lee sa California at lumaki si Michelle na napapaligiran ng pagmamahal ng kanyang ama at mga kapamilya. Napaluha ang kanyang kapatid na si Michael habang ibinabahagi na palaging inuuna ni Michelle ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili. Handang tumulong kahit pa magdulot ito ng hirap sa kanya. Palagi siyang nagdadala ng positibong enerhiya sa mga taong nasa paligid niya. Dahil dito, nang kumalat ang balitang maaaring napahamak si Michelle, hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati ang mga kaibigan, katrabaho at kakilala ay napalot ng matinding pagkabigla at kalungkutan. Lahat ay tila napahinto. Sinusundan ang bawat maliit na detalye ng investigasyon, kumakapit sa marupok na pag-aasa na si Michelle ay makakabalik pa ng ligtas. Nang makumpirmang ang pagkawala ni Michelle ay hindi na simpleng pagkalikaw, kundi ay malinaw ng palatandaan ng krimen, agad na pinakilos ng Hayward Police Department ang pinakamataas na bilang ng tauhan at mga kagamitan para sa investigasyon. Gaano man kaliit ay kinolekta, sinuri at inanalisa ng mahigpit ayon sa mga forensic na pamamaraan. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng mga pagsusuri na nagdulot ng matinding kilapot sa lahat ng kasangkot sa kaso. Ang DNA mula sa mga bakas ng dugo na natagpuan sa loob ng Honda CR-V ni Michelle, pati na rin sa pinangyarihan ng krimen, ay eksaktong tumugma sa kanyang DNA. Ang natuklasang ito ay halos tuluyang nag-alis ng pag-asang siya ay ligtas lamang na nawala at nagpatibay sa posibilidad na siya ay malubhang inatake. Dahil napagpasyahan na malamang ay hindi ito gawa ng isang estranghero, mabilis na itinuon ng pulisya ang kanilang investigasyon sa mga taong malapit kay Michelle. Isa-isang kinapanayam ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga taong madalas niyang nakakasalamuha upang alamin kung may alitan o kakaibang pangyayari sa kanyang personal na buhay. Halos iisa ang sagot ng lahat. Si Michelle ay mapayapa, mabait at bihirang magkaroon ng alitan sa kahit sino. Ngunit nang mabanggit ang pangalang Giselle Tiwag Stepan, agad na nagbago ang reaksyon ng kapatid ni Michelle at ng isa niyang malapit na kaibigan. Naaalala nila ang isang kakaibang alitan sa pagitan ng dalawang babae noong nakaraan. Si Esteban ay dating kaklase ni Michelle sa high school sa San Diego. Ngunit ilang taon bago ang insidente, nasira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa isyong may kinalaman sa pag-ibig. Ayon sa pamilya ni Michelle, minsan nang nagpapadala si Esteban ng mga mensaheng puno ng galit at pananakot. Tinawag pa niya si Michelle ng masasamang salita at pinagbantaan na lumayo sa kanilang buhay. Agad itong nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Hindi nagtagal, natukoy ng pulisya si Giselle Tiwag Stepan, 27 years old, na nakatira sa Union City,
malapit lamang sa Hayward. Dahil sa kanyang nakaraan sa biktima at malinaw na motibo, mabilis siyang isinama sa watchlist at naging pangunahing suspect sa misteryosong pagkawala ni Michelle Lee. Kasabay nito, agad ding sinuri ng mga investigador ang lahat ng kuha ng CCTV sa ospital noong gabi ng insidente. Ang mga video na ito ang naging mahalagang turning point sa kaso. Sa footage mula sa ikatlong palapag ng parking garage, ang huling lugar kung saan nakita si Michelle, lumitaw ang ilang kahina-hinalang detalye. Bandang 7:04 ng gabi, isang itim na 2006 Honda CR-V ang pumasok sa garahe. Kapansin-pansin na tumutugma ito sa sasakyang karaniwang ginagamit ni Stepan. Pumarada ito at nanatili roon na tila may hinihintay. Bandang 7:14 ng gabi, nakita sa kamera ang anino ng isang babaeng maliit ang pangangatawan, tugma sa taas ni Stepan, na naglalakad papunta sa hagdan patungo sa ikatlong palapag. Hindi siya nagmamadali, kalmado ang kanyang kilos, na lalo lamang nagpaigting sa hinala ng mga investigador. Makalipas ng ilang minuto, bandang 7:30 ng gabi, nakuha na naman ng ibang kamera ang isang babaeng nakasuot ng nursing scrubs na kahawig ni Michelle na mabilis na tumawid sa pedestrian bridge papunta sa garahe. Ito ang huling beses na nakita si Michelle sa CCTV. Bandang 9:09 ng gabi, nakuna ng kamera sa exit ng garahe ang puting Honda CR-V ni Michelle na biglang umarangkada palapas. Ngunit ayon sa mga saksi, kabilang ang instructor na si Lori Rosa, dapat ay nasa ospital si Michelle sa oras na iyon. Ibig sabihin, hindi siya ang nagmamaneho sa sakyan. Sa pagsasama-sama ng lahat ng datos, napagtanto ng mga investigador ang isang mahalagang detalye. Dalawang Honda CR-V ang naroon noong gabing iyon. Isang itim na pinaniniwala ang pag-aari ng suspect na matagal na nakaparada at isang puti na pag-aari ng biktima na umalis sa garahe ngunit minamaneho na ng iba. Ang lahat ng ebidensya ay hindi lamang sumusuporta sa mga pahayag ng mga saksi, kundi tumugma rin sa teorya ng pulisya na si Giselle Stepan ay matagal nang naghihintay sa garahe. Inaabangan ang paglabas ni Michelle matapos ang kanyang shift. Hindi dito nagtapos ang investigasyon. Sinuri rin ng pulisya ang location data mula sa cellphone ni na Michelle at Stepan at ang natuklasan nila ay lalong nakapagpayanig sa mga investigador. Ipinapakita ng datos na noong gabi ng May 27, halos magkakapareho ang rutang tinahak ng dalawang cellphone. Mula sa ospital sa Hayward, naglakbay ang signal patungo sa Niles Canyon at Sunol, isang liblib na lugar sa gilid ng Alameda County. Hindi ito karaniwang ruta ni Michelle. Sa katunayan, ito ay isang madilim at bulupunduking lugar sa pagitan ng Pleasanton at Fremont, malayo sa kanyang tahanan, paaralan at trabaho. Sa gabi, halos walang dumadaan dito at kakaunti ang ilaw. Isang perpektong lugar upang itago ang krimen. Ayon sa cell data, parehong huminto ang dalawang cellphone sa lugar na ito nang humigit kumulang 20 hanggang 30 minutes bago tuluyang nawala ang signal. Ang tahimik na pagitan na iyon ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga investigador. Para sa search team, malinaw ang kahulugan nito. Malaki ang posibilidad na dito dinala ang biktima at itinapon ang kanyang katawan bago sinadyang putulin ng lahat ng komunikasyon. Hindi pa rito nagtapos ang kanilang pagsusuri. Na-recover din ng mga investigador ang buong laman ng mga text messages at history ng komunikasyon mula sa cellphone ni Michelle at mula rito, unti-unting nabunyag ang lawak ng pagpaplano at kalkulasyon ng salarin. Noong hapon ng May 28, isang araw matapos mawala si Michelle, isang text message ang ipinadala mula sa kanyang numero papunta kay Scott Morasigan, isang malapit na kaibigan ni Michelle at dating nobyo ni Giselle Stepan. Maikli lamang ang mensahe ngunit lubhang kakaiba. Papunta na ako sa Reno. Akala ng lahat dito ay nawawala ako, nakakainis.
Pagkabasa nito, agad nakaramdam si Scott na may mali. Una, hindi ito ang karaniwang paraan ng pag-text ni Michelle. Lagi siyang maingat at hindi basta-basta na nagpapadala sa ganoong klase ng mensahe. Pangalawa, walang luhika ang dahilan. Walang dahilan para bigla siyang pumunta sa Reno at iwan ang kanyang mahalagang internship sa ospital nang hindi nagpapaalam. Kalaunan, kinumpirma ng pulisya ang hinala ni Scott. Napag-alaman nilang hindi si Michelle ang nagpadala ng mensaheng iyon, kundi si Giselle Estepan, gamit ang cellphone ng biktima upang iligaw ang mga kaibigan at kakilala at palabasin kusa itong umalis at hindi nasa panganib. Hindi lang iyon, ang naunang tawag sa telepono na nagkunwaring si Michelle na nagsabing inatake sa puso ang kanyang ama ay napatunayang isa ring palabas na ginawa ni Stepan. Ipinakita ng mga gawaing ito na ang salarin ay maingat at planadong-planado ang bawat hakbang upang itago ang krimen. Habang unti-unting nagtuturo ang lahat ng ebidensya sa iisang direksyon, si Esteban ang naging sentro ng investigasyon. Sa halip na agad na kumilos, pinili ng pulisya na lihim siyang bantayan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Kinagabihan ng May 28, 2011, pinangunahan ni Detective Richie ang isang grupo ng pulis upang puntahan ang apartment ni Esteban sa Union City. Taliwas sa inaasahang takot o kaba, napakakalmado ni Esteban. Madali niyang binuksan ang pinto at ipinapasok ang pulisya na tila handa na sa kanilang pagdating. Nang sabihin sa kanya na tungkol ito sa pagkawala ni Michelle, wala siyang ipinakitang kulat. Sa halip, nagpakita pa siya ng inis na para bang naiirita na muling nabanggit ang pangalan ni Michelle. Agad itong napansin ng mga investigador dahil hindi ito ang karaniwang reaksyon ng isang inosenteng tao. Sa unang bahagi ng pagtatanong, mariing itinanggi ni Stepan ang anumang kinalaman. Sinabi niyang wala siyang alam at hindi niya nakita si Michelle. Ngunit habang tumatagal, naging magulo at salungat-salungat ang kanyang mga sagot. Paulit-ulit niyang binabago ang detalye ng kanyang kinaroroonan noong gabing iyon at hindi makabuo ng malinaw na kwento. Pinakakapansin-pansin, habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, hindi sinasadyang inamin ni Stepan na nasa malapit siya sa lugar ng krimen sa eksaktong oras ng pagkawala ni Michelle. Kasabay nito, isa pang grupo ng pulis ang nakipag-usap kay Scott. Doon ibinigay ni Scott ang mga lumang text message mula kay Esteban na puno ng kalit at pananakot. Ilang beses nitong ipinahiwatig na aayusin niya si Michelle at sinisisi ito sa lahat ng problema ng kanyang buhay. Hindi na ito simpleng selos. Ito ay matagal ng kalit at planadong puot. Sa pagsasama-sama ng lahat ng ebidensya, CCTV footage, location data ng cellphone, mga peking tawag at mensahe, mga salungat na pahayag ni Stepan at ang mga banta na ibinigay ni Scott, dumating si Detective Richie sa isang mahalagang konklusyon. Sapat na ang mga ito upang patunayan ni si Stepan ay hindi lamang suspect, kundi may malinaw na motibo at palatandaan ng maagang pagpaplano. Dahil dito nagpasya ang pulisya na i-detain si Stepan para sa investigasyon. Madaling araw ng May 29, 2011, matapos makakuha ng search warrant mula sa korte, agad na sinalakay ng pulisya ang apartment ni Stepan. Dito tuluyang pumasok sa panibagong yugto ang kaso dahil ang kanilang natuklasan ay ikinagkulat ng lahat. Nakuha ng mga investigador ang isang pares ng puting sapatos ni Stepan. Kapansin-pansin na may tuyong mantsa ng dugo sa takong nito. Agad itong sinuri at ang resulta, ang dugo ay tumugma sa DNA ni Michelle. Hindi pa rito nagtapos. Sa muling pagsusuri ng puting Honda CR-V ni Michelle, natagpuan ang mahabang itim na buhok na hindi sa kanya. Sa DNA test, napatunayang kay Stepan ang mga buhok na iyon. Bukod pa rito, ang manipela at signal level ng sasakyan ay may bakas ng DNA ni Stepan. Patunay na hindi lamang niya hinawakan ng sasakyan, kundi siya mismo
ang nagmaneho nito sa loob ng mahabang oras. Sa puntong ito, tuluyan nang nabuo ang kabuoang larawan. Sapatos na may tuko, buhok sa sakyan, DNA sa manipela, lahat ay bumuo ng matibay at halos hindi matatawarang ebidensya labang kay Stepan. Dagdag pa rito, nakuha rin ng pulisya ang personal computer ni Stepan. Doon nila natuklasan na mula pa noong unang bahagi ng 2011, umabot sa 300 beses niyang sinearch sa internet ang pangalan ni Michelle. Mas nakakatakot pa, may mga search queries tulad ng paano magdulot ng pag-atake sa puso nang walang bakas, paano sundan ng isang tao nang hindi nahahalata, at saan makakabili ng potassium chloride. Ang potassium chloride ay isang kemikal na maaaring magdulot ng cardiac arrest. Nag-research din siya tungkol sa mga lason, toxic gas at kung paano magbukas ng lock. Sa puntong ito, malinaw na ang larawan ng isang salaring may matinding pagpaplano. Isang taong pinaghandaan ng krimen sa bawat detalye upang hindi mahuli. Gayunpaman, kahit napakarami ng ebidensya, kailangan pa rin ng pulisya na mahanap si Michelle upang tuluyang makumpleto ang kaso. Dahil dito, naglunsad sila ng isang malawakang search operation. Ang pamilya Lee, lalo na ang kanyang kapatid na si Michael, ay nakipagtulungan sa mga organisasyon para sa paghahanap ng nawawala upang magtipon ng mga voluntaryo at maghanap sa buong Bay Area. Umaasang matagpuan si Michelle. Sa loob ng 4 na buwan, 8 beses nagsagawa ng paghahanap sa mga burol at kagubatan sa paligid ng East Bay. Daan-daang tao mula sa pamilya, mga kaklase, hanggang sa mga estranghero ang walang sawang nagsuyod sa bawat damuhan at sapa. Umaasang matagpuan si Michelle. Kabilang sa tumulong ay si Carrie McConnell, isang ina mula sa San Jose na nawalan ng 14 anyos na anak noong 2009 kasama ang kanyang specially trained na aso na si Amber. Sa wakas, noong umaga ng September 17, 2011, isang himala, ngunit masakit na tuklas ang naganap. Si Carrie at ang kanyang asong si Amber ang nakakita ng mga labi ng buto na nakatago sa damuhan sa Sunol Canyon, malapit sa Pleasanton. Makalipas ang ilang araw, kinumpirma ng dental examination na ang mga labi ay kay Michelle. Matindi na ang pagkabulokan ng katawan dahil halos 4 na buwan itong nakatiwangwang sa lapas. Dahil halos buto na lamang ang natira, hindi na matukoy ng mga investigador ang eksaktong sanhi ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang pagkakatagpo sa kanya ay nagbigay ng kasagutan sa kanyang pamilya at nagbigay daan upang mailibing siya ng maayos. Inaresto si Esteban ng kaugnay ng krimen laban kay Michelle. Kapansin-pansin na noong panahong iyon, 5 buwang buntis siya, ngunit hindi ito naging hadlang upang sampahan siya ng pinakamabigat na kaso, first-degree murder. Ayon sa mga tala, si Esteban ay ipinanganak noong 1984 at lumaki sa San Jose sa isang Asian American na pamilya. Noong high school, inilarawan siya bilang tahimik at hindi kaanong kapansin-pansin at walang malinaw na senyales ng seryosong problema. Pagkatapos ng graduation, pumasok siya sa San Francisco State University noong 2003 at lumipat sa Bay Area. Sa panahong iyon, muli siyang nakipag-ugnayan kay Michelle. Muling nabuo ang kanilang pagkakaibigan at ipinakilala pa ni Esteban si Michelle sa isang lalaking kaibigan, si Scott Murasigan. Kabalinto na ang simpleng pagpapakilala na iyon ang naging simula ng trahedya. Maikling panahon lamang nag-date si Scott at Michelle bago naghiwalay. Ngunit si Esteban ay nahulog kay Scott at hindi nagtagal ay sila ang nagkarelasyon. Nagkaroon sila ng anak na babae noong May 2005. Ngunit ang kanilang relasyon ay puno ng away at hiwalayan. Isa sa mga dahilan ay ang matinding selos ni Esteban sa ugnayan ni Scott at Michelle. Kahit paulit-ulit ipinaliwanag ni Scott na magkaibigan na lamang sila ni Michelle, hindi ito matanggap ni Esteban. Sinisisi niya si Michelle sa lahat ng problema sa kanyang relasyon at umabot pa sa puntong sumigaw siya
na kayong dalawa ay dapat mamatay. Matapos isilang ang kanyang anak, lalo pang naging hindi matatag ang kanyang pag-uugali. Ayon kay Scott, madalas siyang magbanta na magpapakamatay o pagbabanta na papatayin sila kung hindi siya susundin. Sa isang insidente, sinugatan pa niya ang sarili gamit ang susi. Saka tumawag sa pulis at maling inakusahan si Scott sa pananakit na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Dahil sa kanyang mapanganib na pag-uugali, natakot ang mga tao sa paligid niya. Noong 2010, umabot sa sukdulan ang kanilang alitan nang makuha ni Scott ang kustudiya ng kanilang anak matapos mapatunayang hindi mentally stable si Stepan. Sa kabila nito, bumalik si Stepan sa Northern California at sinubukang makipag-ayos. Iminungkahi pa niya ang isang pagkikita nilang tatlo kasama si Michelle upang magsimula muli. Sa pulong na iyon, masayang ibinahagi ni Michelle na magsisimula na siya sa nursing school, habang si Steban ay tila masaya at humihingi ng tawad. Ngunit kalaunan, napatunayang palabas lamang iyon dahil hindi kailanman nawala ang kanyang galit, bagkus lalo pa itong tumindi. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, lihim na sinubaybayan ni Steban si Michelle. Inipon niya ang impormasyon tulad ng numero at address nito habang unti-unting binubuo ang isang malupit na plano. Ayon sa tala ng korte, si Steban ay may mga problema sa mental health, kabilang ang bipolar disorder na may psychotic features at ilang beses na ring na ospital dahil sa pagbabanta ng pagpapatiwakal. Gayunpaman, malinaw na alam niya ang kanyang ginagawa noong panahon ng krimen. Patuloy siyang nag-aalaga ng anak, nagmamaneho ng normal at dumadalo sa parenting classes. Bukod pa rito, ang kanyang detalyadong pagpaplano at pagtatago ng ebidensya ay nagpapakita na siya ay malinaw ang pag-iisip at maingat sa bawat hakbang. Noong unang bahagi ng 2011, buntis din siya sa kanyang ikalawang anak sa ibang lalaki. Maliwanag na ang buhay ni Stepan ay puno ng kaguluhan, sirang relasyon, pagiging single mother, mga problemang psikolohikal at lumalaking galit. Sa halip na ayusin ang kanyang sarili, hinayaan niyang lamunin siya ng puot at itinuring si Michelle bilang hadlang na kailangang alisin. Noong May 25, 2011, nag-text si Stepan sa isang kaibigan upang hingin ang address ni Michelle gamit ang palusot na magpapadala siya ng liham upang sabihing lumayo ito sa kanilang pamilya. Sa parehong araw, tumawag siya sa Samuel Merritt Nursing School, nagpapanggap bilang isang kaibigan na nasa airport at humihingi ng numero ni Michelle, ngunit tinanggihan siya. Hindi siya sumuko. Kinabukasan, personal siyang pumunta sa paaralan, nagkunwaring dating estudyante at humiling na maghintay sa opisina. Nang walang nakapansin, ninakaw niya ang ID badge ng isang taong nagngangalang Elaine upang makapasok sa iba't ibang bahagi ng paaralan at makakuha pa ng impormasyon. Hindi niya alam na ang pagnanakaw na iyon ang magiging mahalagang ebidensya laban sa kanya dahil nahulog niya ang ID sa loob ng sasakyan ni Michelle habang isinasagawa ang krimen. Pagsapit ng hapon ng May 27, pumasok na si Stepan sa huling yugto ng kanyang plano. Minaneho niya ang kanyang itim na Honda CR-V mula Union City patungong Kaiser Hayward Hospital. Iniwan niya ang kanyang sasakyan at nagtungo sa hagdan papunta sa ikatlong palapag ng parking garage upang magtago at maghintay. Bandang 7:00 ng gabi, dumating si Michelle. Habang binubuksan nito ang pinto ng kanyang sasakyan, biglang sumugod si Steban mula sa likuran. Mabilis at marahas ang pag-atake. Batay sa mga bakas ng dugo at buhok, pinaniniwala ang gumamit siya ng matulis na bagay upang hampasin si Michelle sa ulo. Bumagsak si Michelle sa malamig na sahig at sa loob lamang ng ilang minuto, nawala ang kanyang buhay. Pagkatapos kinaladkad ni Steban ang katawan ni Michelle at isiniksik ito sa likurang bahagi ng puting CR-V. Ngunit hindi pa siya agad umalis. Ipinarada muna niya ang sasakyan sa isang tagong lugar at tumawag sa pulisya upang iligaw ang lahat. Kunwari umalis si Michelle,
dahil inatake sa puso ang kanyang ama. Matapos ang tawag, dinala niya si Michelle sa isang liblib na bundok na matagal na niyang pinili at doon itinapon ang katawan. Pagkatapos, bumalik siya sa kotse ng biktima at nilinis ang loob nito. Ngunit hindi niya napansin ang maliliit na bakas tulad ng dugo sa floor mat at DNA sa manipela na maglalantad sa kanya. Sa huli, minaneho ni Esteban ang puting CRV pabalik sa Hayward marahil upang iwan ito malapit sa bahay ni Michelle o sa ospital upang palabasing kusa itong umalis. Bandang 9:00 ng gabi nang bumalik si Esteban sa parking garage ng ospital upang kunin ang sarili niyang sasakyan. Hindi inaasahan niyang makita si Instructor Lori Rosa at isang security guard sa ikatlong palapag na naghahanap kay Michelle. Sa matinding kaba, bigla siyang nagpreno. Umatras, muntik pang makabangga ng ibang sasakyan at saka mabilis na pinaharurot ang sasakyan palabas ng garahe. Eksaktong nasaksihan ni Rosa. Sa takot na mahuli kung pupunta pa siya sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan, nagpa siya si Esteban. Naiwan na lamang ang CRV ni Michelle sa isang kalsada malapit sa ospital. Pagkatapos sa dilim ng gabi, palihim siyang bumalik upang kunin ang kanyang itim na CRV sa parking garage. Umalis siya sa lugar na tila naniniwalang walang makakaalam na naroon siya. Ngunit pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi pa rin panatag si Esteban. Alam niyang maaaring matunton ng pulisya si Scott dahil sa koneksyon nila. Kaya nakaisip siya ng isang masamang plano, ang i-frame ang kanyang dating nopyo. Ginamit niya ang susi ng bahay ni Scott na ninakaw niya noong May 20 habang kinukuha ang kanilang anak. Palihim siyang pumasok sa bahay nito at itinago ang iPhone ni Michelle sa ilalim ng floor mat ng sasakyan ni Scott. Gayunpaman, halos 2 buwan pa ang lumipas bago natuklasan ni Scott ang cellphone habang nililinis ang kanyang sasakyan. Sa panahong iyon, malinaw na ang lahat ng ebidensya laban kay Esteban. Dahil nakikipagtulungan si Scott sa pulisya mula pa sa simula at may matibay na alibay, nabigo ang tangkang ito na iligaw ang investigasyon. Sa halip, lalo lamang nitong pinatunayan ang tuso at planadong pagkilos ni Esteban. Lubos na ikinagulat ng komunidad ang malamig at walang awang pag-uugali ng salarin. Inatake niya ang sarili niyang kaibigan sa parking garage ng ospital habang siya mismo ay buntis. Wala siyang ipinakitang pag-aalinlangan o pagsisisi at sinubukan pa niyang ipaling ang sisi sa iba. Mabilis na umusad ang kaso sa korte noong May 2012 sa Alameda County Superior Court kung saan sinampahan si Giselle Esteban ng first-degree murder dahil sa planado at sinadsyang krimen. Pinatunayan ng prosekusyon na pinatay ni Esteban si Michelle dahil sa selos, galit at maling paniniwala na may relasyon si Michelle kay Scott. Iniharap nila ang matibay na ebidensya, CCTV footage, cellphone location data, DNA test result, mga banta sa text messages at mahigit 300 internet searches tungkol sa mga paraan ng pagpatay mula sa computer ng akusado. Ipinakita ng lahat ng ito ay planado at hindi isang bigla ang desisyon. Sinubukan ng depensa na pababain ang kaso sa manslaughter o second-degree murder. Iginiit na ginawa ito ni Esteban sa bugso ng damdamin at naapektuhan ang kanyang pag-iisip dahil sa pagbubuntis. Ngunit mabilis itong tinanggihan dahil sa dami ng ebidensyang nagpapakita na pinaghandaan ng krimen. Pinakakapansin-pansin ang asal ni Esteban sa korte. Sa buong paglilitis, nanatili siyang malamig at walang emosyon. Ni minsan ay hindi nagpakita ng lungkot o pagsisisi. Tumanggi siyang tumistiko at hindi humingi ng tawad. Nang payuhan siya ng kanyang abogado na humingi ng paumanhin upang mabawasan ang hatol, malamig niyang sagot, kalimutan mo na. Sa huli noong May 29, 2012, naglabas ng hatol ang hurado. Guilty si Giselle Esteban sa first-degree murder. Siya ay sinentensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong na may minimum na 25 years bago maging kwalipikado sa parol, ang pinakamabigat na parusang itinalaga ng batas ng California para sa ganitong krimen.
Sa pagbibigay ng sentensya, binigyang diin ng hukom ang kawalan ng pagsisisi at malamig na pag-uugali ng akusado at nagbabala na kung hindi siya magbabago, malabong makalaya pa siya sa hinaharap. Para sa pamilya ni Michelle, hindi kailanman matutumbasan ng hatol ang napakalaking kawalan. Ngunit kahit papaano sa gitna ng kanilang matinding kalungkutan, nakahanap sila ng kaunting ginhawa sa kaalamang na ibigay ang hustisya sa abot ng makakaya. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!